Oras po natin alas 3:18 na po ng umaga. Samantala, walang makukuha ang impeachment complaint na suporta laban kay walang makukuhang suporta ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte mula sa National Unity Party, ang ikalawang pinakamalaking partido sa Kamara kung walang lalabas na bagong ebidensya. Ayon kay NUP Secretary General Reginald Velasco, hindi boboto pabor sa impeachment ang kanilang grupo maliban kung may compelling evidence na lilitaw sa pagdinig na magbabago sa batayan ng mga inihaing reklamo. Gayunman, may ilang miyembro po ng partido ang nagsasabi na bukas pa rin sila sa harap ng pagsisimula ng pagsusuri sa 4 na impeachment complaints sa Lunes, March 2. Samantala, sinabi naman ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, malaya ang kongresista sa kanilang desisyon at hindi sila kinokontrol ng Pangulo. Balikan natin ang report ni Romy Gonzales. Yun daw pong La Union Electric Float Parade. Mukhang maganda ito Alamin nga natin kailan ba yan at anong oras dyan sa San Fernando City, La Union. Balita mo yan, RH41, Romy Gonzales. Muli na namang magniningning ang mga kalsada ng La Union sa pagbabalik ng Grand Electric Float Parade ngayong araw, Biyernes, Pebrero 27, ganap na alas 6 ng gabi bilang bahagi pa rin ng pagdiriwang ng ika-176 na founding anniversary ng La Union. Inaabangan hindi lamang ng mga lokal kundi pati mga bisita at turista ang mga nagagandang float na paparada at magpapakita ng kulay, kultura at pagkamalikhain ng La Union. Nasa 20 na electric float mula sa LGUs ang magdadala ng mga nakakamanghang palabas na tunay na magbibigay ng tuwa at saya sa bawat manonood. Bahagi ng mga electric float ang iba't ibang dekorasyon at palamuti na sisimbolo sa mga produkto, kabuhayan at pagkakilanlan ng mga bayan. Sakay din ng float ang mga nagagandahang dilag na kalahok sa Muchati La Union 2026. Suot-suot ang kanilang magagaradborong festival costume. Magsisimula ang rota ng parada sa harapan ng Robinsons Mall, iikot sa San Fernando City Plaza at magtatapos sa Francisco Ortega Convention Center. Libre at walang tiket na kailangan upang makapanood dito. Inaanyayahan ang lahat na makibahagi, manood at makisaya para sa La Union agkaysa. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Romy. Standby lang. Freddy Fajardo. Sisimulan na nga po sa Lunes ng House Justice Committee ang pagtukoy kung sufficient in form and substance ang 4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil dito, inaasahan ng pro-impeachment congressmen ang mga sunod-sunod na pag-atake laban sa kanila para i-discredit ang pagdinig laban sa vice-presidente. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, miyembro ng Quadcom, timing ang paglutang ng dating mga miyembro ng Philippine Marines na umano'y nagpagamit para impluwensyahan ng publiko at ilihis ang bigat ng pananagutan ni Vice President Sara. Expected na rin anya na ang target ng kanilang disinformation ay mga miyembro ng Quadcom dahil sila ang nagbulgar ng mga katiwalian ni Vice President Sara nang hanggang ngayon ay iniiwasan at hindi pa rin sinasagot ng pangalawang Pangulo. Sa panig naman ni Manila Representative Benny Abante, pilit anya siya na idinadawit sa naturang mga katiwalian dahil sa kanyang pagbubulgar sa kaso naman ng mga biktima ng EJK sa Quadcom hearings. Inaasahan naman ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na makakasama din siya sa umano'y nakikinabang at nabayaran para isulong ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa tindi po ng kanyang posisyon at mga pananagutan dahil daw po sa tindi ng kanyang posisyon upang papanagutin ang mag-amang Duterte.
Balitang Bromdy! Paiiralin naman ng National Unity Party o NUP ang conscience vote o malayang pagboto ng kanilang mga miyembro sa sandaling isalang na nga po sa impeachment complaint. Ang reklamo laban kay o isalang na sa hearing ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Aminado po si House Deputy Speaker Ronaldo Puno, chairman ng NUP, na hati po ang posisyon ng kanilang mga miyembro sa nasabing issue, kaya't nararapat lamang na respetuhin ang bawat panig. Nilinaw nito na kasunod po ng inilabas na statement ka po ni NUP Secretary General Reginald Velasco na nagsasabing hindi na dapat na isulong pang impeachment kung wala namang bagong ebidensya. Balitang Bromdy! Balita muna tayo dyan sa Pangasinan, nangangalakal. Inaresto daw po sa buy-bust operation sa Dagupan City, higit 45,000 halaga ng shabu kumpiskado. Ibalita mo yan RH38, Freddy Fajardo. Kulong ang isang lalaking mangangalakal o scrap collector na residente ng barangay Mabilao, San Fabian, Pangasinan, nakategorize as street level individual drug suspect matapos itong magbenta ng iligal na droga sa pulis na nagkunyaring buyer kapalit ng mark money sa Dagupan City. Batay sa ulat ni Dagupan City Police Director Colonel Arnold Solomon, nagsagawa ng operasyon bandang alas 4:47 ng umaga sa barangay Pantal sa syudad ang kanyang mga tauhan sa City Drug Enforcement Unit katuwang ang City Intelligence Unit at Pilig-Isuyuan kung saan ibinentahan ng suspek ang pulis na nagkunyaring buyer ng 2 Hitzel Transparent Plastic Sushi na naglalaman na hinihinalang shabu na tumitimbang ng 6.64 grams na may street track price na 45,152 pesos kaya agad siyang inaresto. Nakumpiska sa akusado ang mark money at cellphone itong gamit sa kanyang illegal na gawain. Nasa kustodiya ngayon ng Dagupan City Police Station ang akusado na naharap sa kaso ng paglabag sa Section 5, Article 2 ng Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristartit nag-uulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Bromdy! Nakatakda sa March 4 ang pagdinig naman ng Senate Committee on Ethics para sa adoption of rules at pagsusuri sa mga nakahaing reklamo. Ayon po kay Senator J.V. Ejercito, chairman ng komite, gagawin ito ng Senate sa Senate President Conference Room matapos pumayag si Senate President Tito Soto. Paliwanag ni Senador Ejercito, 2 linggo na silang naghihintay ng availability sa bakanting komite o bakanting kwarto ng komite sa Senado kaya hindi agad nagawa ang pagdinig. Nauna nang binanggit ni Ejercito na may 6 na pending na ethics complaint na kanilang tatalakayin batay sa first in, first out rule. At ang isa na rito at pinakahuling reklamo ay inihain ng wag kang kukurap na laban kay Senador Bato de la Rosa. Balitang Bromdy! Samantala, dinepensa naman ni Senador Amy Marcos ang matagal ng pagliban sa trabaho ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa senadora, hindi masisisi si de la Rosa sa kanyang matagal na pag-absent dahil sa posibilidad na arestuhin. Sabi pa ng presidential sister na awa siya kay de la Rosa, lalo't kilala niya ito bilang masipag at maasahan sa trabaho. Dagdag pa nito, wala sa katawan ni Bato ang hindi magtrabaho at maaga pa nga niya itong pumapasok noon. Git ni Marcos, dapat munang matiyak ang proteksyon ng Senado sakaling may ilabas na warrant of arrest ang International Criminal Court laban sa senador. Balitang Bromdy! Puntahan naman muna natin balita sa Central Luzon, sunog. Naganap daw po sa Dinalupihan, Bataan. At yung sunog na yan, nagmula daw po sa tahanan ng isang senior citizen. Balita mo yan, RH37, Danny Kumilang. Isang insidente na sunog ang naganap bandang alas 9:54 ng umaga kahapon sa Gomez Street, Barangay Gomez, Dinalupihan, Bataan. Batay sa ulat ng PNP, tumawag sa kanila
si Cap Edwin Rodriguez po ng barangay Gomez upang ipaalam ang nagaganap na sunog sa nasabing lugar. Pagdating sa lugar, nagsasagawa na ng pag-apula ng apoy ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection BFP Dinalupihan, katuak ang MDRR MO Dinalupihan. Dakong alas 10:33 ng umaga nang makontrol ang sunog at idiniklarang fire out ng BFP Dinalupihan. Ayon kay Federico Gloria Reyes, 51 taong gulang at residente ng katabing bahay. Nakarinig siya ng pagsabog mula sa bahay ng kanyang kapitbahay bago mapansin ang usok na nagmumula sa kanilang kisame, dahilan upang agad siyang lumabas at humingi ng tulong. Sa isinagawang investigasyon ng BFP Dinalupihan, napag-alamang nagmulang apoy sa bahay ni Maribel Tayabas Gloria, 62 taong gulang. Pabilis itong kumalat sa katabing bahay ni Encarnacion Gloria Reyes, 84 taong gulang. Wala namang naiulat na nasugatan sa insidente at tinatayang umabot umano sa halagang 20,000 hanggang 30,000 ang napinsala ng sunog ayon sa BFP. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, 3 pang mamahaling sasakyan ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya ang naibenta na ng Bureau of Customs sa isinagawa ng public auction. Ayon po sa BOC, ang luxury vehicle ay nagkakahalaga nga po ng 25 million pesos. Bukod pa rito, may susunod na batch pa ng bidding na isasagawa kaugnay po ng mga sasakyan ng mag-asawang Diskaya. Balitang Prompty. Nire-review naman ng Department of Justice ang mga resolusyon kaugnay na reklamong plunder laban kay dating Congressman Saldi Co at ang reklamong malversation laban kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ayon kay DOJ spokesman Polo Martinez, inihanda na ng panel of prosecutors ang draft resolutions at kasalukuyan itong sinusuri ng Division's Chief. Saklawan niya ng pagsusuri ang mga iniharap na ebidensyang batas na batay sa nilabag at mga rekomendasyon kung magsasampa ng kaso o mababasura ang reklamo. Matapos ang Division's Chief, daraan pa ito sa Prosecutor General bago tuluyang maglabas po ng pinal na desisyon. Ang 2 personalidad ay kabilang po sa mga inirereklamo kaugnay ng umano'y mga anomalyang flood control project na iniimbestigahan din ng mga otoridad. Kaya lang ho, sa ating mga opisyales, nung una ay napaka dami ang mga ipinapatawag, maya't maya ang mga ebidensyang mga inilalabas, maya't maya ang mga impormasyon na ibinibigay sa publiko kaugnay po ng flood control investigation. 2 lang ho yung inyong bukod po doon sa mga opisyales ng DPWH 2 pa lang ho doon sa mga matataas na opisyal o sabihin nating mga politiko na sinasabing dawit sa flood control anomalies ang nakakasuhan. Ano na nangyari ho doon sa iba? Sa dami ng mga pangalan na lumabas, sa dami ng mga sinasabing sangkot, sa dami ho ng mga binabanggit na opisyales, mga politiko na may nalalaman din umano sa flood control anomalies, 2 pa lang yung nakakasuhan sa kanila. Ano na nangyari doon sa iba? Okay, sige, hindi minamadali. Pero tayo ho ay ilang tumbling na buwan na lang, magsosona na ulit ang Pangulo. Ibig sabihin, makakaisang taon na ang investigasyon na inyong ginagawa. Balitang Prompty. Kung yan ho ay mag-iisang taon na, dapat ay hindi lamang ilang mataas na opisyal o politiko ang inyong nakasuhan na. Kung talagang kayo'y desidido na walang sinisino at walang pinipili. Alas 3:33 na po ng umaga,
Samantala, nakapagtala po ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ng pyroclastic density current o uson sa Bulkang Mayon kahapon ng umaga. Ayon sa PHIVOLCS, nagsimula po ang aktibidad ng Mayon alas 10:50 o alas 11 po ng umaga na tumagal ng 4 na minuto. Huminto ang nasabing uson sa layong 2.5 kilometro mula sa summit crater ng bulkan. Dumaos-os ang PDC sa bahagi ng Miisigali na nagdulot po ng grayish hanggang sa brownish ash cloud na umabot po sa taas na kulang 1 kilometro. Nananatili naman sa alert level 3 ang Bulkang Mayon sa lalawigan po ng Albay. Samantala, sa kaugnay namang balita, dako tayo. Balita naman mula sa Bulkang Kanlaon. Standby Rex. Ang Bulkang Kanlaon din daw ho ay pumutok kagabi. Alamin nga natin ang detalye. Go ahead, Rex Cantong. Sa advisory ng PHIVOLCS, nangyari ang moderate explosive eruption sa Bulkan Kanlaon bandang alas 7:04 ng gabi at tumagal ng 2 minuto. Sa record ng PHIVOLCS, umabot sa 2,500 meters ang taas ng flame at nagbabaga ang bunganga ng nasabing bulkan. Ayon sa report ng PHIVOLCS, southwest ang direction ng aso mula sa Bulkan Kanlaon. Kasabay ng pagputok ng Bulkan Kanlaon, naramdaman ang 2.8 magnitude na lindol sa bayan ng Isabela, Negros Occidental. Habang patuloy na nag-abiso ang mga LGUs ng La Carlota, La Castellana, Isabela at iba pang mga karatig lugar na malapit sa bulkan. Habang sinuspinde ang pasok sa lahat ng mga level sa pribado at pampubliko na paralan sa lungsod ng Kanlaon, Negros Oriental ngayong araw, Biyernes. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, Marina naman ay tinanggi ni National Security Advisor Eduardo Año ang alegasyon na tumanggap siya ng cash deliveries mula kay dating Congressman Saldico. Ayon sa opisyal, malicious o entirely false ang fabricated ang mga paratang sa kanya ng umano'y dating Marines. Kitian nyo kailanman ay hindi siya dumalo sa kahit na anong meeting kasama sina dating Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Saldico at Congressman Laila De Lima. Handa naman umano ang kanyang legal team na magsagawa ng kaukulang hakbang, kabilang na po ang pagsasagawa ng sariling investigasyon. Matatanda ang 18 individual na nagpakilalang mga dating Marines ang nagsabing naghatid sila ng mali-maletang pera na tinatayang nasa 805 bilyong piso ang umano'y mga kickback sa flood control projects para sa ilang politiko at opisyal ng gobyerno. Balitang Prompty. Good news muna tayo para sa mga pensioner ng SSS o Social Security System. Sa darating hong Setyembre, magpapatupad po ng panibagong pagtaas sa pensyon para sa mga miyembro ng SSS. Ayon sa SSS, nakatakda po ang 10% na increase para sa monthly retirement at disability pensions. Umpisa sa nabanggit na buwan. Bukod po sa naturang pagtaas, madadagdagan din pati na ang pensyon ng mga death and survivorship pensioners sa September. Yan po ay aabot sa 5% naman na dagdag. Sa ilalim ng 3 taon na pension reform program ng SSS, ang mga pensyonado ay tatanggap po ng pension hike tuwing September mula 2025 hanggang 2027. Balitang Prompty. Good news naman na hindi lang yung mga miyembro ng SSS ang makatatanggap kundi pati yung kanilang mga pamilyang naiwan dahil doon sa pensyon na mga survivorship pensioners. Alas 3:38 na po ng umaga, pinamamadali naman ni House Speaker Faustino Bojidy III ang pagpapatibay sa National Wage Bill para sa iisang National Minimum Wage at buwagin na ang Regional Tripartite Wages and Productivity Boards.
Ang consolidated bill tungkol dito ay mula sa pinagsama-samang mga nakabinbing panukalang batas sa House Committee on Labor and Employment na iniakda ng maraming mambabatas. Ayon kay Speaker D, panahon na upang maisakatuparan ang restructuring ng wage system sa ating bansa. May direktiba na rin si Speaker D na maisama ang consolidated bill sa plenary agenda sa susunod na linggo at agad na matalakay ito ng House Committee on Labor. Target ng Kamara na mapagtibay ito hanggang sa Mayo 1 o Labor Day at magkaroon po ng magandang balita para sa mga manggagawa. Idinin ni Speaker D na ipinagtanggol niya ang mataas na pasweldo noong siya po ay gobernador pa ng Isabela at nararapat lamang nabigyan ng patas na unified wage system ang mga manggagawa sa buong bansa. Balitang Prompty. Puntahan muna natin si Jocelyn Maque sa Western Visayas, punong barangay ng San Joaquin. Iloilo patay sa pamamaril sa loob po ng kanyang silid. Ibalita mo yan, Jocelyn Maque ng Action Radio Iloilo. Patay na matagpuan sa loob ng kanyang kwarto ang 53 anyos na si punong barangay Richard Sapalo ng Hinataan, San Joaquin. Sa pag-imbestiga ng pulisya, alas 2:30 ng madaling araw nang may narinig na putok ang nag-iisang anak ng kapitan pero binaliwala niya ito. Alas 5:30 ng umaga nang matagpuan ng anak ang kanyang ama na wala ng buhay sa loob ng kwarto nito. Ayon kay Police Captain Isagani Tabares, hepe ng San Joaquin Municipal Police Station, may 2 tama ng baril sa dibdib ang biktima na pag-alaman sa investigasyon na dumaan sa kusina ang suspect at pumasok sa kwarto ng kapitan at pinaril. Walang may na-recover na empty shot ang scene of the crime operatives. Ilan sa mga anggulo na tinitingnan ng pulisya ay ang pagiging barangay kapitan ng biktima at ang natanggap nitong death threat habang nagse-celebrate ng New Year. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Pinabulaan na naman ng Bureau of Correction ang mga balibalitang papalitan na si Director General Gregorio Catapang sa kanyang pwesto. Mahasang tinawag po ni Bucor Chief Catapang na produkto lamang ng mga evil forces ang kumakalat na espekulasyon tungkol sa kanyang pag-alis sa tungkulin. Ayon po sa hepe, nakaalarma ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon dahil seryoso nitong naapektuhan ang integridad ng institusyon at ang tiwala po ng publiko. Binigyan din ni Catapang ang commitment ng Bucor na labanan ng misinformation upang mapangalagaan ang reputasyon ng kawanihan at ng buong pamahalaan. Una rito'y kumalat sa social media na nakaamba umanong ipalit ng Malacanang kay Catapang si MMDA General Manager Nicolas Torre III. Balitang Prompty. Ililipat na sa custody ng BJMP Parañaque mula sa CIDG ang controversial na vlogger na si Norman Mangusin. Ito po ang kinumpirma ng National Police Commission. Ayon po sa NAPOLCO, may nabigo si Mangusin na makapaglagak ng piyansa para sa kasong unjust vexation. Tinakda po ang piyansa sa 120,000 pesos para sa nabanggit na kaso. Si Mangusin alias Francis Leo Marcos ay inaresto ng mga tauhan ng CIDG noong Martes sa isang hotel sa Pasay City. Balitang Prompty. Samantala, oras natin, alas 3:42 ng umaga. Standby Jimmy. Anti-EPAL policy, mahigpit daw po na ipinatutupad ng Office of the Senior Citizens Affairs sa Tacloban. Ibalita mo yan, RH32 Jimmy Angay-Angay. Ipinapatupad na ng Office of Senior Citizens Affairs Syudad ng Tacloban ang anti-EPAL policy. Ito ang sinabi ni Tacloban Oscar Head Flordeles Minson. Kaugnay ito sa palisiya na transparency at good governance reform kung saan ang pinamahagi na bagong design benefit booklets ay wala ng mukha ng politiko.
Ang hakbang ay bilang compliance ng DILG Memorandum Circular o kilala na Anti-EPAL Policy. Ang updated booklet pinamahagi ng OSCA sa Tacloban. Ang mga pending na booklet na may dating mukha pa ng politiko ngayon ay pinapalitan na. Ang nai-release naman na booklet na may mukha pa ng politiko ay pwede pa itong palitan, subalit valid pa rin itong gamitin. Tiniyak ng Office of Senior Citizens Affairs na matatanggap na official materials ay nagpapakita ng neutrality at magiging tamang paggamit ng pondo ng pamalaan. Ang anti-EPAL policy stricto na pinagbabawal sa mga opisyal ng pamalaan paglalagay ng mga pangalan at mukha ng mga politiko, initials o logos na publicly funded programs, projects at materials naglalayon na ma-eliminate ng personal branding at political patronage. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Maraming salamat, Jimmy. Standby lang, Jane. Sabi ni Bentong, kawawa naman si Mangusin. Siguro dapat magpatulong siya o kaya umutang muna siya ng pampiyansa kay Lacaydeo Macalma. O talaga, Bentong, oo. Hindi na kailangan mamayaman yan si Francis Leo Marcos. Kasi doon sa mga vlog niya, di ba, noon, panahon pa ng pandemic, namimigay nga yan ng bigas eh. Saka nagbibigay ng mga tulong pinansyal, di ba? Dahil daw siya'y mayaman. At saka siya daw umano ay kamag-anak, kapatid nga eh. Kapatid daw ho ng Pangulo natin ngayon. Kaya nga Francis Leo Marcos, di ba? Minsan din siyang nagbigay daw ng ano ba yun, yung sasalamin, libreng pasalamin. Alas 3:45. Kaya mayaman yan si Mangusin. Kayo naman minamaliit nyo. Yun nga lamang, bakit nga ba? Baka naman na traffic lang yung magbibigay ng magbabayad do sa kanyang piyansa na 120,000 pesos. Alas 3:45, naglabas nga po ng warrant of arrest ang isang korte sa Iloilo laban sa hepe naman ng Public Information and Communications Affairs Office ng Lalawigan. Kaugnay po ito ng kasong cyber libel na isinampa ni dating Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Sa kautusan na may petsang February 24, naglabas ng arrest warrant ang Iloilo Regional Trial Court Branch 38 laban kay Nereo Kahilig Luhan dahil sa 2 bilang ng cyber libel na may kaugnayan sa kanyang Facebook post. Si Luhan ay miyembro din ng Executive Council ng NCCA, National Committee on Monument and Sites. Ayon kay Prosecutor Karil Kate Fabella Genova III, sinedyang ipahiya ni Luhan ang dating opisyal nang sabihin na siya ang nangungunang traffic violator. Sumuko na ang opisyal at nakapaglagak na rin ng piyansang 48,000 pesos sa bawat bilang ng kaso. Balitang Promdi. Alas 3:46 na po ng umaga. Nagbabala naman ang Department of Foreign Affairs sa publiko na iwasan po ang pagpapatatak ng hindi otorisado sa mga Philippine passport, kahit na po yung tinatawag na souvenir stamps. Ito po dahil hindi lamang magiging invalid ang pasaporte, kundi isa rin itong tampering of an official document, bagay na labag sa batas. Binigyan din na ahensya na ang pasaporte ay pagmamay-ari ng Republika ng Pilipinas at anumang pagdadagdag ng anumang sulat, alteration o pagsira ng laman nito ay istriktong ipinagbabawal. Magugunitang isang Filipina digital nomad ang muntikan ng makansela ng immigration authorities ang flight matapos na makitaan po ng stamp ng kanyang pasaporte. Patuloy po na ang pagpapaalala po ng DFA sa mga may hawak ng Philippine passport, ingatan nyo po yang mabuti. Dapat yan ay hindi mababasa, iwasang masulatan, at kung maaari ay lagyan po ng cover o kaya ilagay sa loob ng isang maayos na plastic envelope para sa inyong cover para hindi po maudlot ang pagbiyahe nyo sa ibang bansa.
Inilatag naman ng Department of Education ang kanilang mga binabalangkas na plano sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa sektor ng edukasyon. Sa ginanap na AI Impact Summit sa New Delhi, India, sinabi po ni Education Secretary Sani Angara na ang pagpapalawak ng paggamit po ng AI sa edukasyon ay dapat pong nakabatay sa ebidensya at mas malinaw na pananagutan. Ayon kay Olmo Domino Jose ng DepEd Education Center for AI Research, makakatutulong ang integrasyon ng AI upang makatipid ng milyong-milyong oras sa mga guro at sila po'y makapag-focus sa aktual na lamang na pagtuturo. Sinabi rin ni Ekair, Managing Director Erica Phil Legara, na ang mahalaga po ay ang pakikipagtulungan ng EdTech Hub sa AI Observatory upang makabuo din po ng mga sistemang nakaangkla naman sa aktual na sitwasyon sa mga paaralan at naaayon sa pandaigdigang karanasan. Ang Pilipinas po ay nasa 6 na mga bansa na napili sa Ministry of Education AI Challenge at ang tanging bansa mula sa Southeast Asia. Siguro alam nitong ministry na ito, dito sa Pilipinas, laganap ang AI. Kaya ho pati mga estudyante kung minsan hindi nyo na naiiwasan kung hindi nyo na natin alam kung ang kanila bang sagot ay nakabase sa kanilang sariling pag-iisip o AI na lamang. Balita sa Northern Samar, 2 mangingisda ng bayan ng Palapag, Northern Samar, aktong naabutan daw po ng mga pulis sa isang tupada. Arestado. Ibalita mo yan, RH34 Jane Galit Bantayan. Balitang Prompty. Sa ilegal na pangingisda, ngunit sa ilegal na sabong nahuli ang 2 mangingisda sa lalawigan ng aktong mahuli ng mga pulis sa isang tupada sa bayan ng Palapag, Northern Samar. Ang 2 ay nalisto ng mga tauhan ng Palapag Police sa panguna ni Police Captain Marlo Capati, Acting Chief of Police. Nahaharap ang 2 mangingisda sa paglabag sa PD No. 449 o Anti-Cockfighting Law. Ang tupada naganap sa Barangay Paisod, bayan ng Palapag. Sa report ng PNP, ang 2 mangingisda na naaristo kinilala sa kanilang mga alias sa si Ben at alias Makmak. Rumispondi sa lugar ang pulis nang makatanggap ng tawag mula sa isang concerned citizen tungkol sa di umano'y nagaganap na illegal cockfighting o tupada. Kasama sa operasyon ang operatiba mula sa Northern Samar Police Intelligence Unit o NSPIU. Sa pagdating doon sa lugar na aktuhan ng mga suspect na actual na nakikilak sa illegal na sabong. Nang mapansin ang presensya ng mga operatiba, nagtangka pa itong tumakas ngunit agading nahuli. Nakumpiska mula sa kanila ang isang patay na panabong na manok, isang buhay na panabong na manok, 2 tari at 200 pisong papel na pera. Ang mga naaresto dinala sa Palapag Municipal Police Station para sa dokumentasyon at tamang disposisyon kasama ang mga nakumpiskang ebidensya. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Balitang Prompty. Posible naman na maharap sa suspensyon o kanselasyon ng prangkisa ang bus firm na AB Liner Incorporated matapos umanong paghintayin ng mahigit 3 oras ang kanilang mga pasahero sa Vista Terminal Exchange sa Alabang, Muntinlupa City. Naglabas po ng show cause order ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB laban sa bus company at pinadadalo ito sa pagdinig sa March 19 upang magpaliwanag sa naturang insidente. Nag-viral sa social media ang reklamo matapos na ibahagi ng isang pasahero na mula alas 10 ng gabi ay sumakay na sila ng bus, ngunit nakabiyahe lamang bandang alas 12:30 ng madaling araw. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, hindi katanggap-tanggap at nakaiinsulto ang umano'y asal ng driver at konduktor, kabilang na po ang paggamit ng mga malalaswang pananalita. Binigyan din niya na hindi dapat na pinalalagpas ang ganitong pag-uugali at kailangan po itong maituwid. Inimok din ng LTFRB ang publiko na i-report ang mga abusadong operator at tauhan
ng mga pampublikong sasakyan upang mapanagot ang mga ito. Magkakatagal naman ho kasi nung 3 oras, yun nga lamang 30 minutes hanggang 1 oras kang mag-intay, halimbawang may aberya o kaya naman ay wala pang sapat na bus doon sa isang terminal. Maiinip ka na yung 3 oras pa kaya? Balitang Prompty. Standby June, balita muna tayo sa Davao Region. Particular po dyan sa Davao City, Ang Davao City Police Office naghigpit daw po ng seguridad para sa ika-89 na araw ng Davao. Go ahead, ibalita mo yan, June Suter ng Action Radio Davao. Pinalalakas ng Davao City Police Office o DCPO ang mga naghahanda sa seguridad kaugnay na nalapit na pagdiriwang na ika-89 na araw ng Davao. Sa pamumuno ni Acting City Director Police Colonel Manan Moarip, isinagawa ang Security and Safety Cluster Send-Off Ceremony sa parade ground ng DCPO bilang bahagi ng koordinasyon ng mga ahensyang magbabantay sa lungsod habang ginaganap ang mga aktibidad ng selebrasyon. Dumalo sa programa ang mga kinatawan ng lokal na pamahalaan, kapulisan, militar at iba pang law enforcement agencies. Kumatawan naman si Police Colonel Angel Sumagaysay, Officer in Charge ng Public Safety and Security Office, si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte. Sa nasabing aktibidad, nakiisa rin si Task Force Davao Commander Colonel Rodrigo Marinas Jr. at iba pang opisyal mula sa iba't ibang tanggapan. Layunin ng send-off na ipakita ang pagkakaisa ng mga ahensya sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko sa buong panahon ng pagdiriwang. Sa isang panayam sa media, hinikayat ni Moarip ang mga Davaoenyo na makiisa sa pagpapanatili ng seguridad sa lungsod. Tiniyak ng DCPO na patuloy ang koordinasyon ng mga otoridad upang matiyak na magiging ligtas, maayos at masaya ang pagdiriwang na ika-89 na araw ng Davao. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Alas 3:55. Diyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Prompty. Tayo po'y dadako na sa ating batian portion. Balitang Prompty. O, batian na lang Wala na tayong oras Isang magandang umaga muna, baka hindi ko na naman mabati. Ilang araw na ako nabibigo dito Good morning and happy birthday kay Marisa Vergula ng Miagao, Iloilo. Sabi yan ni Totoy Mortel. Ito'y ilang araw nang nagpapabati. Kailan ba talaga yung birthday ni Marisa Vergula? Happy birthday sa iyo, Miss Marisa. Virgilio Sakdalan, good morning. Ganon din kay Alberto Bugawan. Isang magandang umaga po mula sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Good morning din pagbati natin at maraming salamat MM Ginto Otiripse, Sheroke, Ricky Tabada mula sa Cagayan, kay Vicky Katabay Sia, Rudy ng San Jose, Peñaranda, Nueva Ecija, Abet Ambulo, isang magandang umaga. Sabi doon sa message kanina sa comment section natin. Grabe naman kasi yung 3 oras na pag-iintay ng bus. Paano kung may connecting flight? Alam nyo, bigla ako naisip. Dito sa Pilipinas, halimbawang ikaw ay isang dayuhan o kaya naman ikaw ay isang Pinoy na merong, halimbawa, taga Cebu ka, pupunta ka ng Maynila, tapos may connecting flight ka lang papunta sa ibang bansa. Meron ka lang ilang oras, Sabihin na nating mga 4 na oras. Hindi, wag 4 na oras. Mga 8 oras kasi kailangan mo 4 hours before the flight Nasa airport ka na. Sabihin mo mga 8 oras, wag ka pa rin magtitiwalang mamasyal dito sa Metro Manila. Baka hindi ka makabalik ng tamang oras sa tindi ng traffic at ganyan pong ugali ng mga iba pang mga pampublikong sasakyan. Balitang Prompty. Bentong, isang magandang umaga sa iyo. Ganon din kay Ma'am Evan lang, good morning. Mario Reyes, good morning mula sa Batangas. Rodrigo Maur, sabi, pakigising naman po ang DPWH dito sa Bacoor kasi lubak-lubak po ang Molino Boulevard. Kay
Garika Brera. Good morning and happy listening sa iyo mula sa Seattle, Washington. Ganun din ang pagbati natin kay Samuel Duweda. Mabuhay Philippine, maganda at mapagpalang umaga. Pagbati pa rin, isang magandang umaga, happy listening, happy viewing, Jojo T. Kanya-kanya pong palusot at pagtanggi. Manong, isang magandang umaga sa iyo. Good morning din po, Vincent Saraspe. So next week na tayo mag-usap tungkol dun sa mga issue ng ICC. May mga comments kasi dito eh. Kaya lang wala na tayong oras eh. Abet Ambulo, isang magandang umaga. Trevelito Magallones, good morning. Kenneth Paul Amuncio. Okek, San Los Detos. At sa iba pa po na nag-message sa atin, ako maraming salamat po. At mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat sa buong isang oras na pagsama sa akin dito sa ating balitaan sa Balitang Promdi at sa buong isang linggo ng ating balitaan at batian at talakayan. Muli po ito po ang Balitang Promdi at ako po ang inyong lingkod, Kisas Habson. Susunod na si Kong Angel Palmones at ang Magandang Umaga Pilipinas. Ang ating pong oras, 1 minuto bago mag alas 4. Good morning and happy weekend.